Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Pangkaraniwan sa buhay ng tao na kapag dumaranas ng pagsubok ay halos parang pasan niya ang daigdig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, masolusyonan lamang ang kanyang problema. Halimbawa, ng pangkaraniwang suliranin ng tao, lalo na sa mga Pilipino, ay tungkol sa pera. Nandyan ang mangungutang, o kaya tatakbo sa pawn shop at magsasangla. Sa Biblia, may napakagandang aral po tayo na mababasa na naglathala kung ano ang dapat nating maging pag-uugali sa oras na tayo ay nasa ganitong kalagayan. Ang buhay ng bawat mananampalataya ay hindi exempted sa mga pagsubok na dinadanas ng lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Ang magandang assurance na mayroon tayo ay tapat ang Diyos at mapagtatagumpayan natin ang mga ito. Ayon sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 2 hanggang 8, ito ang sinasabi, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ang karunungan ng sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig." Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito na ipatuloy mong ibinigay sa amin. Salamat sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat Panginoon sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Sa umagang ito, kami po ay dalangin namin na kami ingatan mo sa aming mga gawain Panginoon, sa aming pagtungo sa mga simbahan upang kami ay manambahan, manalangin at magpuri sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang sumulat nito ay isang pinuno sa simbahan sa Jerusalem. Ayon sa Acts chapter 2 verse 17. Walang iba kundi si Santiago, half-brother ni Jesus. Hindi si Santiago na apostol. Ang aklat ni Santiago ay isa sa mga naunang sulat, probably written before AD 50. Matapos ang martyr na pagkamatay ni Esteban, ayon sa Acts 7:55. Nagsimula ng araw na iyon ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia ng Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. There were thriving Jewish Christian communities in Rome, Alexandria, Cyprus, and cities in Greece and Asia Minor, because these early believers did not have the support of establishing Christian churches. James wrote to them as a concerned leader to encourage them in their faith
during those difficult times. Ang layunin ng ating pagbubulay-bulay ngayong umaga upang matuto tayong humarap at magtagumpay sa mga pagsubok. May 3 punto ako na nais bigyan diin ngayong umaga. Una, yung body, yung ating katawan. Sabi sa verse 2 and 4, magalak kapag tayo'y dumaranas ng pagsubok. Count it all joy when we meet trials of various kinds. Ibilang po natin na isang kagalakan ang pagdaranas ng iba't ibang pagsubok. Sa Life Application Bible, ito po ang sinasabi, Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. James doesn't say if trouble comes your way, but when it does, he assumes that we will have troubles and that is possible to profit from them. Mayroon pong pakinabang ang pagdaan ng mga pagsubok sa ating buhay. Bakit kailangan nating magalak sa gitna ng mga pagsubok na ito? Sapagkat ito ay may makapangyarihang benepisyo. Ano ang benepisyo ng pagdaan natin sa mga pagsubok na ito? Ayon sa verse 2 to verse 4 na ating binasa kanina lamang, ito'y nagbibigay sa atin ng makapangyarihang dahilan o kung bakit kailangan nating magalak. Magiging matatag po ang ating pananampalataya kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na iyan. The testing of our faith produces steadfastness. The point is not to pretend to be happy when we face pain, but to have a positive outlook. Consider it an opportunity for great joy because of what troubles can produce in our life. James tells us to turn our hardship into times of learning. Though times can teach us perseverance, we can't really know the depth of our character until we see how we react under pressures. It is easy to be kind to others when everything is going well. But can we still be kind when others are treating us unfairly? God wants us mature and complete, not to keep us from all pain. Instead of complaining about our struggles, we should see them as opportunities for growth. Ang isa sa mga susi po ng isang matagumpay sa buhay Kristiyano ay ang isang matatag na pananampalataya. Ang magandang balita po, ang mga kapatid, ang pagsubok po ay sa kaloob lang ng maikling panahon ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Alam po ba natin na ang ating pananampalataya ay higit pa kaysa ginto? Ayon sa 1 Pedro 1:7, ito po ang sinasabi. Ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Kaya sa verse 4, kailangan tayong magpakatatag hanggang wakas upang tayo'y maging ganap at walang pagkukulang.
Ang matatag na pananampalataya ay magbubunga ng kaganapan ng isang mananampalataya at hindi na siya magkukulang. Let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sa verse 5, humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pagsubok. Let him ask God, ano ang kailangan nating hingin sa Diyos sa oras ng pagsubok? Karunungan. Karunungan. Kung kulang ng karunungan ang sinuman sa atin, humingi tayo sa Diyos. Pansinin po natin bakit naugnay ang paghingi ng karunungan sa Diyos, samantalang ang unang pinag-usapan natin ay hinggil sa pagdanas ng pagsubok. Sa aking palagay, mga kaibigan, nais ng Panginoon na tayo ay maging matalino sa pagharap sa mga pagsubok upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Ang pagtatagumpay sa pagsubok ay nangangailangan ng karunungan mula sa Diyos. Kalakip ng dapat nating maging ugali sa mga pagsubok ay ang pagtitiwala sa karunungang ibibigay ng Diyos sa atin sa oras ng mga mabibigat na pagsubok. By wisdom, James is talking not only about knowledge, but about the ability to make wise decisions in difficult circumstances. Whenever we need, we can pray to God, and He will generously supply what we need. Christians don't have to grope around in the dark, hoping to stumble upon answers. We can ask for God's wisdom to guide our choices. The wisdom that we need has three distinct characteristics. Number one, it is practical. The wisdom from God relates to life even during the most trying times. It is not a wisdom isolated from suffering and trials. This wisdom is the tool by which trials are overcome. An intelligent person may have profound ideas, but a wise person puts profound ideas into action. Intelligence will allow someone to describe several reasons why the car broke down. The wise person chooses the most likely reason and proceed to take action. Number two, it is divine. God's wisdom goes beyond common sense. This wisdom begins with respect for God, leads to living by God's directions, and results in the ability to tell right from wrong. It is a wisdom that James will describe at length in chapter 3. Number 3, it is Christ-like. Asking for wisdom is ultimately asking to be like Christ. The Bible identifies Christ as the wisdom of God, according to 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang maganda ito kapag tayo ay humingi sa Diyos, mga kaibigan, siya ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. He is the God who gives generously to all without reproach, and He will give it to you when you ask. Matthew 7:7. God's characters of giving is generous, sagana, without reproach, hindi nanunumbat.
In verse 6 and 8, magtiwala sa Diyos sa oras ng pagsubok. Let him ask in faith with no doubting, for the one who doubt is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Hindi nais ng Diyos na tayo ay nag-aalinlangan. Sapagkat kung nag-aalinlangan ka, wala kang matatanggap sa Diyos. Kaya sa oras ng mga pagsubok, ang kailangan ay ang pagtitiwala sa Diyos. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a doubtful-minded man, unstable in all his ways. Ayaw ng Panginoon na tayo ay pabago-bago ng isip at hindi natin alam kung ano ang ibig. Hindi ka magiging matagumpay sa mga pagsubok sa darating sa iyo kung ang pagtitiwala mo sa Diyos ay pabago-bago. We must believe not only in the existence of God, but also in His loving care. This includes relying on God and expecting that He will hear and answer when we pray. We must put our critical attitude when we come to Him. God does not grant every thoughtless or selfish request. We must have confidence that God will align our desire with His purpose. A person with divided loyalty is not completely convinced that God's way is best. He treats God's word like any human advice and retain the options to disobey. He vacillates or hesitates between allegiance to subjective feelings, the word's ideas, and God's commands. If your faith is new, weak, or struggling, remember that you can trust God. Then be loyal by committing yourself wholeheartedly to God. Kung nakita mo na ang permihang pagkilos ng malaking alon sa dagat, makikita mo kung gaano sila walang kakayanan. You know how restless they are. Waves are subject to the force of wind, gravity, and tide. Divided loyal leaves a person as unsettled as the restless wave. If you want to stop being tossed about, rely on God to show you what is best for you. Ask Him for wisdom and trust that He will give it to you. Then our decision will be sure and solid. In James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart. You double-minded. Ang payo sa atin ay lumapit sa Diyos at lalapit siya sa atin. Linisin natin ang ating mga kamay kung tayo ay nagkasala. Let there be no accountability of sins in our hands. Linisin natin ang ating mga puso kung pabago-bago ang ating mga isip. Magalak tayo mga kaibigan sa mga iba't ibang pagsubok sapagkat dito tayo tumatatag ang ating pananampalataya na nagdudulot upang tayo ay maging ganap at walang mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. Humingi tayo ng ibayong karunungan sa ating Panginoon upang sa mga pagsubok na ito ay may ibayo tayong talino sa harapan ang mga pagsubok upang ito ay mapagtagumpayan natin. At sa panghuli, magtiwala tayo ng buong buo at hindi nag-aalinlangan sapagkat tayo ay tatanggap sa Diyos ng sagana at walang
pagkukulang. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, turuan mo kaming manatili sa iyo. Hindi namin alam ang lahat ng aming kahinaan, ngunit naniniwala kami na kami sagip-sagipin ng iyong pagmamahal at lakas. Gabayan mo po sana kami, pati ang aming buong pamilya sa lahat ng oras. Hinihiling namin, Panginoon, na ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita sa umagang nito ay pagpalain mo. Anuman ang kanilang kinaharap sa buhay ngayon, ikaw o Diyos ang magbibigay sa kanila ng karunungan upang kanilang madidesisyonan ng tama, Panginoon. Maraming salamat po at purihin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen.